Kabayan, sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 7, 26 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Power Plant Mall sa may Amorzolo Drive, Amorzolo, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may American Vinyl sa may Rina Regente Street, Barangay 292, Binondo, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ng kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay parang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Good evening po. Andrea po? Yes. At pangyayari sa mga huling araw. Ginawang lubos na malinaw na mga propesya na minsan pa ang mga salot ay ibababa. Ngunit higit na mas mapangwasak na palungkad. Opo, sang-ayon sa propesya ng Biblia, ang kasaysayan ay muling mauulit. Sa pagkakataong ito ay hindi na magkakaroon ng sampung-salot, kundi ito na lamang. At sila ay tinatawag na ang muling pitong salot na malinaw na tinukoy mula sa salot-salot. Mulat ng pitong salot sa panahon ni Moses, ang bayan ng Diyos ay iingatan o kakalimit sa katapusan ng panahon. Sabi sa Daniel 12, ang propeta si Daniel ay inarawan ang pangyayari ito sa ganitong paraan. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na umatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kapag-apagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusunguan na nakasulat sa aklat. Ang walang tatlong bagay
lumabas sa espiritual na Babylonia na may kalituhang pangreliyon ay naipahayag na. At sa bawat tao ay pinahayag ng tatlong anghel. Ang Apokalipsis 14:12. Ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang upo o sa kanyang kamay ay iinom din naman ng alak ng kagamitan. Ito ang pinakanakakatakot na babala sa Biblia na ibinigay sa tao. Ang mga usapin ay magiging napakalaw. Ang mga lalaki at mga babae ay pipilit sa pagitan ng mga utos ng Diyos at sa mga utos ng tao. Tungkol sa mga pipili na sumunod sa tao, sa halip na sa Diyos ay tatanggap ang tanda ng hayop at iinom din naman siya ng alak ng kagamitan ng Diyos. At kapag ang mga pangwakas na pagpapasyaksyon ay nagawa na, ang pintuan ng awa ay magpakailangang isasara sa lahat ng isang katauhan. At ayon sa Apokalipsis 22:11, ang libo ay magpapakalikho pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang patugid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Ang gawain ni Kristo bilang unang saserdote natin ay natapos. Ang bawat tao ay nagpasya na para sa kanilang walang hanggang buhay o sa walang hanggang pamamahay. Ang pintuan ng awa ng Diyos ay isarado. At ngayon ay wala pagkakataon na mga nananahan sa iba ang makakaranas ng panahon ng kapagamagan na binabanggit ni Propeta Daniel. Ang pakinggan, kaibigan, hindi aagawin ng Diyos ang kanyang bayan bago ibagsak ang mga salin. Sila ay naririto pa rin sa lupa hanggang sa katapusan. Sila ay kakandong sa panahon ng mga salin. Tulad na lamang ang karanasan ng mga anak ng Israel. Ngunit sila ay hindi magkikiligtas sa mga paghihirap at pagtitiis. Ito ay magiging panahon ng kapagkapagkan para sa bawat isa. Ang pinakamalinaw na pagsasalarawan ng ito sa kasaysayan ng iba ay hindi mailarawan ng ito habang ang kagalitan ng Diyos laban sa kasalanan ay pinuhos na walang halo ng dugo. Si Propeta Juan ay bigyang tanaw kung ano ang kaya ng panahon ito. Ayon sa Apokalipsis 15:1, at nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at naglalinalas, pitong anghel na may pitong salot, na siya mga panghuli, sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. At muli ay sinulat Juan sa Apokalipsis 16:1, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa pitong anghel, pumayo kayo at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Ngunit may tatanong mo, ano ang makinig-indig na mga salot na ito na ibubuhos ng pitong anghel sa mga masasama? Iyan ay mabuhay na kanya. Gaya ng nabasa natin tungkol sa mga salot, mapapansin mo ang malinaw na pagkakaligtaran tungkol sa mga salot na ibinuhos sa ito. Basahin natin ano ang masasabi ni Juan tungkol sa unang anghel. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 16:2, at lumayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at mga nagsisampa sa kanyang larawan. Maaaring ang sugat na ito ay katulad ng mga piksa o bukol na pinagdudusahan at pinagdusahan ng
lahat ng mga pangmadlang lunas. Ngunit ang karamihan sa kapitol at ay nagtungo sa Diyos. At pagkatapos, habang ang mga tao ay sa kanilang mga sugat, isa pang kalamitan ang darating. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 16, at bukod sa ikalawa ang kanyang pagpunta sa bagat, ang nagkaya ng isang patay. At bawat kaluwang may buhay sa mga tuwid ay ang nasa dagat ay nangamatay. At tanawin at lansak ng apoy. Habang ang mga nilalang sa dagat ay inaalog sa dalampasigan, ang mga tao ay magkakadaganan sa kanilang pagmamadali makalisan sa mga pagpapay. Ngunit ang ikatlong salot ay halos na perfecte sa ikalawa. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16:4. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ito at sa mga bungkal ng tubig at nangaluto. Isipin lamang, bubuksan ng tao ang kanyang gripo upang kumuha ng inumin. Ngunit sa halip ng tubig, dugo ang dadaloy. Anong kaguluhan ang mangyayari? Meron pa bang mas malalang? Ngunit gaano ang dakilang-kilabot at maaaring nakakatakot ang pitong salot, ang katarungan ng Diyos ay mabibigyang katuwiran. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16:5 at 6, matuwid ka o banal, sapagkat matol ka na gayon, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom sila ng sa pagkakataong ito, habang ang mga masama ay naghihirap dahil sa pagkauhaw, sapagkat walang mainom kundi dugo, ang pangako ay ginawa sa kanya na lumalakad ng makapiraan. Ayon sa aklat ng Isaias Kapitulo 33:6, at ang kanyang tinapay ay mabibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sagana. Sinasabi ng Biblia na pagkatapos noon ay ibubuhos ng kaapat ng anghel ang kanyang mangkok. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya na masunog ng apoy ang mga tao. At nakasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y napusok sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatihin. Pagkatapos, ang kalimang anghel ay ibinuhos ang kanyang mangkok sa punong igilan ng hayop. Sa Apokalipsis 16:14, at ibinuhos ng kalima ang kanyang mangkok sa lubungan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kanyang barian, at ginangat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. At sila'y napusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap. At hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Sa talatang ito ay natuklasan natin na hindi lahat ng mga salot na ito ay pangkalahatan o pandaigdigan, na hindi sila lahat ay kagyat na kamamatay, sapagkat dito ay natutunan natin na yung nasa ilalim ng kalimang salot ay nagdurusa pa mula sa mga sugat na epekto pa ng unang salot. Tila baga, ang mga salot ay ibinubuhos ng sunuran sa halip na sabay-sabay, dahil ang kanilang epekto ay nagpapatuloy mula sa isa patungo sa panibago. Sa ilalim ng ika-6 na salot ay darating ang pambuling ng ilang labanan, ang Armageddon. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16:12-14, at binuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog sa Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang daanan
mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita akong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 16, ito ang pinabuti. At inipon sila sa dako na nasa Hebreo na itinawag na Armageddon. Ang buong sanlibutan ay magiging kasangkot sa muling labanan ito. At ayon pa sa Apokalipsis 19, 14 hanggang 15. At nakita ko asang langit at narito ang isang kabayong maputi at yung na ang ay dito'y tinatawag tapat at totoo at sa kumiran siya'y mahatol at nakikipagbaga at ang mga pupunta sa langit ay sumusod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararaptan ng mahalagang lino at kalisan. At sa kanyang bibig ay lumabas ang isang tamak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa. Sugatan niya ang mga pisahan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito'y ayon sa Apokalipsis 16, talatang 7, karamihan sa mga scholar ay inilalagay ang bigat ng isang talento sa 57 libra. Walang sino man ang makapag-isip sa pagbawasak sa maaaring dulot ng gayong pagkulan ng granizo. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang Panginoon mismo ang pumutol sa labanan habang siya ay nakasakay kasama ng buong langit upang iligtas ang kanyang bayan sa planeta mapangasiwa. Ngunit itatanong mo, paano ako makakasiguro ng pagkakandong sa Diyos kapag ang mga salot ay magsimula ng umubos? Mayroon lamang isang tanging paraan. Sila na mga iniligtas mula sa muling salot sa Ehipto ay nagpakita ng kanilang pananampalataya sa Diyos bilang kanilang tagapagpalaya sa pamamagitan ng pag-isip ng dugo ng kordero sa mga haligi ng kanilang mga pinto. Nang ang isang anghel ay dumaan sa kanilang mga tao, sila ay ingatan. Sila ay sumunod sa mga tagumpili ng Diyos at inihanda nila ang kanilang sarili. At muli, ang bayan ng Diyos ay iingatan kapag ang mga salot ay nabuhos kung tatanggapin nila ang kordero ng Diyos bilang kanilang hain at nagpaitulot sa kanyang dugo na linisin sila mula sa pagkakasala. Sa pamamagitan ng ating buhay, tayo ay pumipili ngayon kung saan tayo papanig, saan tayo aanig, sa panig ba ng Diyos o sa panig ng swerteng anghel. At kaibigan, kapag ang mapag-usang anghel ay nagpasimula na sa kanilang gawain, ay kukulay na magiging kita sa pagpili kung saan ang panig na papanig. Ang pintuan ng awa ay kinakailangan masarap magpakailanman. Hindi ba
nasumpungan ng kanyang huling puro ay nasunod. Ang natira na lamang ay ang ilang piraso ng nasunog na kahoy at ibang metal na nangitim dahil sa ulan. Siya ay nagtubog sa lugar kung saan ang lumang bahay ng kanyang mga manok ay nakalagay. At nasumpungan lamang niya ay tampak na mga apoy at ilang sunog na kahoy. Wala sa isip na kinalkal niya ang mga lamig. Pagkatapos, nang siya ay sumulyap sa kanyang mga paa, ang kanyang mata ay nakita ng isang kakaibang dalawin, isang kakaibang walang saysay na at sa pagkiliwang niya, apat na maliliit na mga sisig ng manok ang nagpupulang umabas na malaki-malaki na itanyo ng mga pakpak ng kanilang kapagpakan. Pinakamakahulugang salita ng sunan, sinalarawan ng Diyos ang kalimutan at para sa bawat isa ang kanyang pag-agawas at pag-agawas. Yan ay pinatapos sa amin. Bentay ko siya at sa ng tao ay mananatili sa hilig na mapaglalagay kaligtas ang pagkat ng kanyang mga kapis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakalis at ang kanyang katotohanan ay kalasan at pag-ibig. Diyos ay kahangang-hangang katiyakan tungkol sa mga pinipiling sumunod sa sa pagpapatuloy na ayon sa awit 21:4, tao ay hindi matatapon sa kilabutan sa gabi, di sa pana pa man itong bibilang araw dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, di dahil sa pagkibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuhat sa iyong sibig at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamahang mangyayari sa iyo. Di anumang salot ay lalapit sa iyong toda, sapagkat siya'y nag-ipiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Meron pa bang kasigit na mapagbibigay? Di mo ba dinadais na makatulog sa ilan na mapakpak na makapangyarihan sa lahat kapag ang mga salot ay nagkasimula? Kapag wala ng lugar na pwedeng pagtanong, iyong Ama sa langit ay nagdanais na ibigay mo. Sa oras ng kabagabagan at pagpapasok, habang ibinibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, ay maiiwan tayo na lamang nagdahilo na tumikot sa Kanya mga singsing sa ilan
tama. Isang gawi na nais mong mapanagumpayan. Isang sakit ng loob na kailangan mo pagpatawad. Hindi ko nalalaman kung ano ang kinikintal sa iyo ang banal na espiritu, kaibigan ko. Kung isang bagay ang nalalaman ko, hindi ito marapat-dapat na paghawakan. Bumili ng kapatid na magmasalit. Ngayong sandali ay inaanyayahan ko kayo na magpag-usap lamang sa Diyos sa ibang salita. Hilingin sa Kanya na ipakita sa iyo na kayo nakapagkitan sa iyo at sa iyong tagapagligtas. At hilingin sa Kanya na at tago sa ilalim ng Kanyang mga pagpapalala. Maglaan kayo ng ilang sandali sa pananalangin kay Panginoon Diyos. At pagkatapos, isang minuto ay ang naman mananalangin ay pagkatapos pag-aaral. Simulan mo ito sa minuto pananalangin. Panginoon, itong huli-hulihan na paksa na aming pag-aralan ay patuloy na humihimok sa bawat puso po namin. Huwag nawa po namin maranasan ang itong kagalitan ng paghiganti sa mga taong sinuko ang kanilang sarili sa amin. Dakilang Diyos, ayaw po namin mapabilang sa mga tatanggap ng itong mensahe. Nakita po namin, Panginoon, ang inyong pag-ibig at pagmamahal. Nakita po namin, Panginoon, kung gaano gusto po ninyong maingatan po kami. Nakita po namin, Panginoon, kung gaano ang biyaya po ninyo, gusto po ninyong makamtan ng bawat isa sa amin. Panginoon, marami po kaming mga nagawang mali. Marami po kaming, Panginoon, mga pagkakasala na gawa sa buhay namin. At higit sa lahat, Panginoon, kahit doon natin po sa po namin na dapat wala po kami sa paanin ng ating kundi nasa paanin ng inyo. Panginoon, kayo tulutan po ninyo na ang mga napag-aralan po namin sa loob ng ibang panahon ay aming maisa kabuhayan. Ilagay sa puso po namin na pagpaalala na kami po ay pipiliin na laging papanin sa inyo. Panginoon, narito po ang aming mga sarili. Tulungan po ninyo ang makasunod. Tanggapin ang banal na bautismo. Pag-ianong ang buhay nito. Salamat Panginoon sa pagkatapos ng Panginoon at pagkatapos ng Panginoon kami sa siguraduhan at aming pangarap at pagkakasya na pagkakahan sa iyong pagkilang at pagkakahan sa kahit ito ay aming pagkiling sa kamahal-mahal ang aming
po. God bless po. Ingat po, ma'am. Ma'am, double check po gamit. Baka may naiwan. Wala naman. Isa lang yung Okay. bag ko. Thank Thank you. you po, ma'am. Ever heard of metabolic syndrome? Well, it is a disease cluster that includes high blood pressure, elevated cholesterol, obesity, heart disease, and type 2 diabetes. And diet may play a role. The Adventist Health Study recently found that almost twice as many non-vegetarians developed metabolic syndrome than vegetarians. Therefore, the non-vegetarians had nearly twice the risk of developing heart disease and diabetes. These findings are extremely significant for prevention. Going vegetarian and avoiding metabolic syndrome is another game changer. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay nag-iiligan sa pananamit o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat, God bless. Paalam po.